Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Malay mo, sa lugar mo pala nagsimula ang isang kwentong tulad nito. Kwento ng taong matagal na minamaliit, pero sa likod ng kanyang pananahimik ay may talinong kayang magpatahimik sa mga nang-aapi sa kanya. Sa ika-42 palapag ng Velarde Legal Tower sa gitna ng Makati, araw-araw na pumapasok si Dario Salcedo bago pa sumikat ang araw. Hindi siya gaya ng mga abogadong pumapasok na bit-bit ang mamahaling leather bag, nakaamoy ng imported perfume at nakasuot ng plantsadong Amerikana. Si Dario ay bit-bit lang ang lumang backpack na kupasma ang kulay, isang baunan na may malamig ng kanin at maliit na plastik na lalagyan ng pritong talong na inihanda niya bago umalis sa inuupahan niyang kwarto. Janitor siya sa Velarde and Varona Law, isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Sa building na iyon, halos lahat ay nagmamadali. May mga sekretaryang hawak ang makakapal na folder, may mga associate lawyer na halos tumakbo sa elevator habang nagbabasa ng kaso, at may mga kliyenteng mayayaman na tila sanay mag-utos sa kahit sinong humarang sa daan nila. Pero si Dario, tahimik lang. Tuwing umaga, siya ang unang nagbubukas ng ilaw sa lobby ng firm. Siya ang nagpupunas ng salaming pintuan na madalas na madaanan ng mga taong hindi man lang tumitingin sa kanya. Siya ang nagwawalis ng conference room matapos ang mahahabang meeting kung saan ang mga natitirang kate, gusot na papel at mga piraso ng mamahaling biskwit ang taming ebidensya na may nagdesisyon na naman tungkol sa buhay ng ibang tao. "Dario, pakibilisan naman dyan," sabi minsan ni Quintin Morante, ang senior paralegal na laging nakapamewang kapag may inuutos. "May darating na kliyente si Attorney Serafina. Ayaw niya ng kahit isang marka sa sahig." Tumango lang si Dario. "Opo, Sir Quintin." Napangisi si Quintin. "Sir talaga. Buti alam mo kung saan ka lulugar." Walang sagot si Dario. Ibinaba niya ang tingin sa sahig at ipinagpatuloy ang pagpupunas. Sanay na siya sa ganoong tono. Sa loob ng maraming taon, natutuhan niyang hindi lahat ng laban ay dapat sagutin agad. May mga labang kailangan munang paghandaan ng tahimik. Minsan, habang naglilinis siya sa gilid ng reception area, narinig niya ang bulong ng 2 bagong empleyado. "Siya ba yung janitor na parang laging may iniisip?" tanong ng isa. "Oo, ang sabi, dati raw nag-aral pero hindi natuloy. Sayang daw. Pero ano naman, janitor pa rin." Hindi kumibo si Dario, pero bahagyang kumuyom ang kamay niya sa hawak na basahan. Hindi siya nasaktan dahil tinawag niyang janitor. Marangal na trabaho iyon. Ang masakit ay ang tingin ng tao na kapag janitor ka, hanggang doon ka na lang. Para bang ang isip, pangarap at dignidad ay nakabase sa unipormeng suot mo. Sa dulong bahagi ng reception desk nakaupo si Manang Otilia, ang matandang receptionist na 20 taon nang nagtatrabaho sa firm. Siya lang ang madalas bumati kay Dario na parang kapwa-tao, hindi parang utusan. "Dario, anak," tawag niya isang umaga habang inaayos ang salamin sa mata. "Kumain ka na ba?" "Pagkatapos na lang po ng pantry, Manang." "Pagkatapos na naman, 6:00 ka pa nandito. Mamaya malilipasan ka na naman ng gutom." Ngumiti ng bahagya si Dario. "Sanay naman po." "Hindi dapat sinasanay ang katawan sa gutom," sabi ni Manang Otilia, sabay abot ng maliit na pandesal na may palaman. "Kunin mo na, huwag ka nang mahiya. Alam kong hindi sapat yang baon mo." Napatingin si Dario sa tinapay sa kasamatandang babae. "Salamat po." Sa likod ng tahimik na mukha ni Dario ay isang nakaraan na hindi niya basta ikinukwento. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa Laguna kasama ang kanyang ina si Ligaya Salcedo, isang mananahi na halos hindi natutulog lamang para mapag-aral siya. Wala silang malaking lupain pero may minana silang kapirasong lupa mula sa kanyang lolo. Doon nakatayo ang bahay nila,
May puno ng santol sa gilid at may bakurang tinatamnan ng sili, kamatis at malunggay. Noong bata pa si Dario, madalas sabihin ng kanyang ina, "Anak, hindi ko man maibigay sa iyo ang lahat, ibibigay ko sa iyo ang edukasyon. Balang araw, ikaw ang magsasalita para sa mga taong hindi marunong lumaban." Kaya nagsikap si Dario. Naging scholar siya, naging working student at nangarap maging abogado. Tuwing gabi, habang nananahi ang kanyang ina sa ilalim ng mahinang ilaw, nagbabasa siya ng lumang aklat tungkol sa batas na hiniram niya sa maliit na library ng bayan. Pero gumuho ang lahat ng isang araw ay dumating ang sulat na kailangan nilang lisanin ang lupa. May bagong may-ari daw, may hawak na titulo, may pirma daw ang kanyang ina sa isang dokumentong nagbebenta ng lupa. "Hindi ako pumirma niyan," nanginginig na sabi ni Ligaya habang hawak ang papel. "Dario, hindi ko ibebenta ang bahay natin. Dito ka lumaki." Lumapit sila sa munisipyo, sa barangay, sa mga taong dapat tumulong. Pero dahil wala silang pera para kumuha ng mahusay na abogado, paulit-ulit lang silang pinagpasa-pasahan. May abogadong pumayag sanang tumulong pero nang malaman kung sino ang kalaban, bigla itong umatras. "Pasensya na," sabi ng abogado noon. "Mahirap banggain ang mga taong may koneksyon." Hindi nagtagal, napaalis sila sa bahay. Namatay si Ligaya makalipas ang ilang buwan, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa sama ng loob. Hanggang sa huling gabi niya, hawak niya ang kamay ni Dario at paulit-ulit na sinabing, "Anak, huwag kang magiging katulad nila. Pero huwag mo ring hahayaang apakan ka nila habang buhay." Mula noon, hindi na nakabalik si Dario sa pag-aaral. Kinupkop siya ng kaibigan ng kanyang ina, si Tatang Solano, isang matandang mekaniko na may maliit na talyer. Si Tatang Solano ang nagturo sa kanya kung paano mabuhay kahit basag ang pangarap. "Hindi ka talo, Dario," sabi ng matanda noon habang inaayos ang sirang makina ng jeep. "Magkaiba iyon. Napahuhinto ka lang. Magkaiba iyon." Sa kasalukuyan, may edad na rin si Tatang Solano at madalas nang kinakailangan ng gamot. Kaya kahit may pangarap pa rin si Dario, pinili niyang magtrabaho muna. Naging janitor siya sa law firm hindi dahil iyon ang dulo ng kanyang kakayahan, kundi dahil iyon ang trabahong tumanggap sa kanya. Pero gabi-gabi, sa inuupahan niyang kwarto, pagkatapos niyang painumin ng gamot si Tatang Solano at magluto ng simpleng hapunan, binubuksan niya ang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Nandoon ang mga lumang lowbox, photocopy ng ilang kaso, notebook na puno ng sulat kamay na notes at isang lumang folder tungkol sa lupang nawala sa kanila. Sa unang pahina ng notebook, nakasulat ang pangarap niyang hindi niya mabitawan. Dario Salcedo, abogado para sa mahihirap. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng civil code, narinig niya si Tatang Solano na umuubo mula sa papag. "Dario," mahina nitong tawag, "nag-aaral ka na naman." "Binabasa ko lang po, Tay." "Hindi lang yan," ngumiti ng pagod ng matanda. "Iyan ang apoy mo, huwag mong hayaang mamatay." Napabuntong hininga si Dario. "Minsan po, naiisip ko baka huli na." Walang huli sa taong may dahilan pa para lumaban. Kinabukasan, sa firm may dumating na bagong legal assistant. Ang pangalan niya ay Miriel Cordero, isang probinsyanang bagong pasa sa paralegal training at hindi pa sanay sa lamig ng mundo ng malalaking law firm. Habang nagmamadali siya sa hallway, aksidente niyang nabitawan ang makapal na folder. Kumalat ang mga dokumento sa sahig. Agad lumuhod si Dario para tumulong. "Naku, salamat," sabi ni Miriel, halatang kinakabahan. "First week ko pa lang, palpak na agad." "Hindi palpak ang tawag dyan," mahinang sabi ni Dario habang inaayos ang papeles. "Minsan, masyado lang mabilis ang takbo ng lugar na ito." Napatingin siya Miriel sa kanya. "Ang lalim naman nun." Ngumiti lang si Dario at ibinigay ang folder. Napansin niya ang isang pahina na nakalabas mula sa dokumento. Nakalagay doon ang pangalan ng isang real estate developer na si Ramonito Escalante. Sa ibaba nito ay ang salitang Barangay Mapagkalinga Land Consolidation Project.
Biglang nanlamig ang kamay ni Dario. Hindi niya pa alam ang buong detalye pero pamilyar sa kanya ang apelidong Escalante. Ilang beses na niya iyong nakita sa lumang papeles ng kaso ng kanilang lupa. Isa iyon sa mga kumpanyang konektado sa taong bumili anuan ng lupang hindi naman ibinenta ng kanyang ina. "Kuya Dario," tawag ni Miriel. "Ayos ka ba?" Nagbalik sa sarili si Dario. "Oo, pasensya na." Kinuha ni Miriel ang folder at nagmadaling pumasok sa conference room. Ilang minuto pa lang ang lumipas, dumating ang babaeng kinatatakutan ng halos lahat sa firm, si Attorney Serafina Velarde. Matangkad siya, eleganting manamit, at bawat hakbang niya ay may bigat ng kapangyarihan. Kilala siya bilang milyonaryang abogada na bihira lang matalo sa korte. Anak siya ng yumaong negosyanteng si Don Severino Velarde at mula pagkabata ay hinubog na upang maging pinakamatalino, pinakamalakas at pinakamatapang sa kahit anong silid na papasukin niya. Ngunit sa likod ng tagumpay niya, may malamig na pader sa puso ni Serafina. Maraming beses na siyang ginamit ng mga taong lumapit dahil sa yaman niya. May nagpanggap makaibigan, may nanligaw dahil sa pangalan niya, at may mga kasamahan sa propesyon na akala lang nilang minana niya lahat. Kaya natuto siyang maging matigas. Sa sobrang tigas, nakalimutan niyang hindi lahat ng mababa ang status ay may masamang pakay. Pagpasok niya, napansin niya si Dario na nagpupunas pa rin sa gilid ng glass wall. "Ikaw," malamig niyang sabi, "bakit ka nandito pa? May confidential meeting ako." Tumigil si Dario at yumuko ng bahagya. "Pasensya na po, attorney. Tinatapos ko lang po itong marka sa sahig." Marka sa sahig ang trabaho mo. Hindi makinig sa usapan ng abogado. Napatingin si Mirel kay Dario, halatang naaawa. Quintin naman ay nakangisi sa likod ni Serafina. "Opo," mahinang sagot ni Dario. "Aalis na po ako." Habang palabas siya, narinig niya ang boses ni Ramonito Escalante. Nakararating lang sa kabilang pinto. "Attorney Velarde," sabi nito na may halong yabang. "Kailangan nating mapaalis ang mga residente sa mapagkalinga bago matapos ang buwan. Malaking proyekto ito. Huwag tayong magpatumpik-tumpik." Sumagot si Serafina. "Kung kumpleto at legal ang dokumento ninyo, walang magiging problema." Napahinto si Dario sa labas ng pinto. Hindi siya dapat makinig. Alam niya iyon. Pero nang marinig niya ang pangalan ng barangay at ang tonong parang mga gamit lang ang mga taong paaalisin, may kirot na bumalik sa dibdib niya. Sa pantry, nadatnan niya si Brix Alonzo, ang security guard na dating sundalo at isa sa iilang kaibigan niya sa building. "Pare, parang namutla ka. May nangyari?" Umupo si Dario sa maliit na silya at tumingin sa hawak niyang basahan. "May kasong hawak ang firm. Lupa. May hirap ang tatamaan." Napakunot noo si Brix. "At parang konektado sa nangyari sa amin noon." Natahimik si Brix. Alam nito ang kaunting bahagi ng nakaraan ni Dario. Hindi lahat, pero sapat para maintindihan ang bigat ng sinabi niya. "Anong gagawin mo?" tanong ni Brix. Matagal bago sumagot si Dario. Sa isip niya, bumalik ang mukha ng kanyang ina. Ang bahay nilang giniba. Ang mga papel na hindi nila naiintindihan noon. At ang mga taong tumawa habang nawawalan sila ng tirahan. "Maghihintay muna ako," sabi ni Dario. "Titignan ko muna kung ano talaga ang laman ng kasong yan." "Delikado yan. Mas delikado kung tatahimik na naman ako." Kinagabihan, habang nililinis ni Dario ang conference room matapos ang meeting, nakita niya sa ilalim ng mesa ang isang papel na tila nahuzog mula sa folder ni Ramonito. Dapat sana ay ibabalik niya iyon agad. Pero nang makita niya ang pirma sa ibabang bahagi ng pahina, nanigas siya. Hindi dahil kilala niya ang taong pumirma, kundi dahil nakita na niya ang ganoong pirma noon sa peking dokumentong ginamit para agawin ang lupa ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang backpack ang lumang kopya ng deed of sale na matagal na niyang iniingatan. Inihambing niya ang dalawang pirma. Magkaibang pangalan, pero pareho ang bagsak ng guhit, pareho ang liko ng unang letra, at pareho ang kakaibang tuldok sa dulo na parang sinadyang itago ang pagmamadali ng kamay. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Dario. Hindi na ito simpleng kaso. Hindi lang ito tungkol sa barangay mapagkalinga.
Maaaring ito na ang unang sulid na kapag hinila niya, maglalandad sa buong katotohanang matagal nang ibinaon ng mga taong may pera. Sa labas ng conference room, kita sa salamin ang sarili. Suot ang uniforme ng janitor. May hawak na mop. Tahimik. Ordinaryo. Halos hindi napapansin. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng law firm, may muling nabuhay sa loob ni Dario Salcedo. Hindi galit lang, hindi paghihiganti lang, kundi ang pangakong minsang ibinulbong niya sa puntod ng kanyang ina. Ma, mahinang sabi niya aabang mahigpit na hawak ang papel. Hindi ko pa alam kung paano, pero hindi ko hahayaan na may isa na namang pamilyang mawalan ng tahanan dahil sa kasinungalingan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan ang mga ganitong kwento ay hindi lang nangyayari sa pelikula. Minsan nangyayari ito sa totoong buhay, sa mga taong tahimik lang sa gilid, pero sa loob ay may dinadalang laban na hindi nakikita ng mundo. Kinabukasan matapos makita ni Dario Salcedo ang kahina-hinalang pirma sa dokumentong nahulog mula sa folder ni Ramonito Escalante. Mas maaga pa siyang pumasok sa Velarde Legal Tower. Wala pang ibang empleyado sa law firm, ngunit bukas na ang ilaw sa hallway dahil siya mismo ang nagbukas nito. Sa kanyang bulsa, nakatupi ng maayos ang maliit na kopya ng dokumentong nakita niya gabi-gabi. Hindi niya ninakaw ang orihinal. Kinunan niya lang ito ng litrato gamit ang lumang cellphone niya at pagkatapos ay ibinalik sa mesa para walang makahalata. Habang pinupunasan niya ang salamin sa conference room, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi niya sa sarili noong nakaraang gabi. Hindi niya hahayaan na may isa na namang pamilyang mawalan ng tahanan dahil sa kasinungalingan. Ngunit alam ni Dario na hindi sapat ang kutob, hindi sapat ang galit, at higit sa lahat, hindi sapat ang maging tama kung wala kang ebidensyang kayang tumayo sa korte. Iyon ang natutunan niya sa pinakamahirap na paraan nang mawala ang lupa ng kanyang ina. Noon, kahit totoo ang sinasabi nilang hindi pumirma si Ligaya Salcedo, natalo sila dahil wala silang maipakitang dokumento, wala silang abogado, at wala silang kakilalang handang tumayo sa harap ng taong may pera. Kaya ngayong umaga, pinilit ni Dario na maging kalmado. Hindi ka dapat magmadali. Bulong niya sa sarili habang nilalagay ang basahan sa timba. Kapag nagkamali ka ng hakbang, hindi lang ikaw mawawala, pati sila. Dumating si Manong Otilia bandang 7:00, dala ang lumang shoulder bag at maliit na payong kahit hindi naman umuulan. Napansin agad nito ang malalim na mata ni Dario. "Anak, mukhang hindi natulog," sabi ng matanda habang inaayos ang computer sa reception desk. "Nakatulog naman po." "Mga 1 oras?" tanong ni Manong Otilia, parang nababasa nito ang totoo. Napangiti ng mapait si Dario. "2 po siguro." Lumapit ang matanda at hinanaan ng boses. "May kinalaman ba ito sa meeting kagabi?" Napatingin si Dario sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Kahit mabait si Manong Otilia, ayaw niyang may madamay ng walang dahilan. Pero bago pa siya makaiwas, nagsalita ulit ang matanda. "Dario, matagal na ako dito. Alam ko kapag may mabigat na tinatago ang isang tao, at alam ko rin ang itsura ng taong gustong lumaban pero takot na may madamay." Napabuntong hininga si Dario. "May nakita akong pirma sa dokumento ni Ramonito Escalante. Kamukha ng pirma ng peking papeles na ginamit noon para agawin ang lupa namin." Natigilan si Manang Otilia. "Diyos ko, wala pa po akong sapat na ebidensya." Mabilis na dugtong ni Dario. "Kaya wag po muna nating sasabihin kahit kanino." Tumanggo ang matanda, ngunit kitang-kita ang kaba sa muka. "Mag-iingat ka, anak. Ang mga taong may pera kapag natatakot mabuking, mas nagiging mabangis." Ilang minuto matapos noon, isa-isang dumating ang mga tao sa firm. Pumasok si Mirel Cordero na may bitbit na kape at makapal na folder at nakita niyang nasa hallway si Dario. "Kuya Dario," tawag niya, "salamat pala kahapon sa pagtulong sa folder. Kung hindi dahil sa'yo, baka pinagalitan na naman ako ni Sir Quintin." "Walang anuman," sagot ni Dario. Nilingon muna ni Mirel ang paligid bago bumulong. "May kakaiba sa case na to." Bahagyang naningkit ang mata ni Dario. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung magpagkalinga case. Kagabi kasi pinapa-index sa akin ni Sir Quintin yung documents,
pero may kulang sa chain of title. Parang may lumundag na pangalan. Tapos, kapag tinatanong ko siya, sabi niya wag na raw akong maraming tanong kasi administrative lang daw trabaho ko. Hindi agad sumagot si Dario. Ang simpleng sinabi ni Mirel ay dagdag na palatandaan na hindi malinis ang dokumento. May nakita ka bang pangalan ng notaryo? Nag-isip Mirel. Parang Apolonio Sarangaya? Matandang notaryo raw sa Laguna dati. Bakit? Biglang bumigat ang dibdib ni Dario. Ang pangalang iyon ay nasa lumang papeles din ng nanay niya. Si Apolonio Sarangaya ang notaryong lumabas sa deed of sale na di umano'y pinirmahan ni Ligaya. Matagal na siyang patay, kaya noon ay wala silang mapagtanungan kung tunay ba ang dokumento. Wala, maingat na sagot ni Dario. Pamilyar lang. Napansin ni Mirel na may itinatago siya, pero hindi na muna nangulit. Kuya, kung may kailangan kang malaman sa file, hindi ko pwedeng ilabas. Pero kung may public record naman, pwede nating hanapin sa registry. Napatingin si Dario sa kanya. Bakit mo ako tutulungan? Saglit na yumuko si Mirel. Kasi anak ako ng magsasaka. Alam ko ang pakiramdam na may papel silang pinapakita sa'yo tapos bigla na lang sinasabing hindi na ng inyo ang lupang ilang taon ninyong inaalagaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dario na hindi siya nag-iisa. Bandang tanghali habang nasa pantry, dumating si Brix Alonso na may hawak na instant coffee. Tinapik nito ang balikat ni Dario. May naghanap sa'yo sa labas, mga taga magpagkalinga raw. Hindi ko pinapasok sa firm kasi baka makita ni Quintin. Nasa gilid ng building. Kinabahan si Dario. Sino? Isang matandang babae, isang driver at isang bata. Sabi nila may nagsabi raw na ikaw ang taong pwedeng lapitan. Nagtaka si Dario kung sino ang nagturo sa kanila sa kanya. Nguit nang lumabas siya sa gilid ng building, nakita niya ang tatlong taong halatang pagod at kinakabahan. Ang matandang babae ay Maestra Paloma Ibay. Dating guro, maputi na ang buhok ngunit matuwid pa ring tumayo. Ang lalaking may suot na kupas na polo ay Teban Magtulis, jeepney driver na halatang galing sa pasada. Katabi nila ang binatang si Nilo Panganiban, 16 na taong gulang, payat, tahimik at mahigpit na hawak ang lumang envelope. Kayo po si Dario? Tanong ni Maestra Paloma. Opo. Pero bakit po ninyo ako hinahanap? Nagkatinginan ng tatlo. Si Teban ang munang sumagot. May tindera po sa palengke si Ivana Sikat. Sabi niya minsan daw tinulungan niyo silang maintindihan ang demand letter sa kanya. Hindi kayo abogado pero naipaliwanag niyong ng malinaw. Napaalala kay Dario si Ivana, ang tindera ng kakanin na muntik nang mapalayas sa pwesto dahil sa kontratang hindi niya nabasa ng maayos. Tinulungan lang siya ni Dario noon bilang kapwa mahirap. Hindi niya akalaing ikakalat nito na marunong siyang umintindi ng legal papers. Inabot ni Nilo ang envelope. Kuya, papaalisin po kami. Sabi nila, illegal settlers daw kami. Pero lola ko po doon na ipinanganak. May lumang resibo po kami ng amilyar. May barangay certificate. May litrato pa po ng lolo ko sa lupa noong hindi pa simentado ang daan. Kinuha ni Dario ang envelope at binuksan. Nandoon ang lumang tax declarations, resibo, family photos at isang photocopy ng notice of demolition. Sa bawat papel, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ina noon. Ang parehong takot, parehong pagkalito, parehong tanong kung bakit ang taong walang pera ang laging kailangang magpatunay na may karapatan siyang mabuhay sa sariling tahanan. Hindi po ako abogado, maingat na sabi ni Dario. Alam namin, sabi ni Maestra Paloma. Pero sabi ni Ivana, marunong kang makinig. Sa ngayon, iyon muna ang kailangan namin, yung may makikinig. Tumihik si Teban, halatang pinipigilan ng emosyon. Sir Dario, 4 ang anak ko. Yung jeep ko, hulugan pa. Kapag nawala bahay namin, saan ko sila dadalhin? Sa terminal? Nakapatingin si Dario kay Nilo. Ikaw, nag-aaral ka pa? Tumanggo ang bata. Scholar po, pangarap ko pong maging engineer. Pero kung gigibain bahay namin, baka huminto na ako. May kung anong kumirot sa dibdib ni Dario. Nakita niya ang sarili niya kay Nilo.
Batang may pangarap pero pilit pinahihinto ng mundo dahil lang may mas makapangyarihang may gusto sa kinatatayuan niya. Makinig po kayo, wala pa akong maipapangako, pero kung may dokumento kayo, itago ninyo lahat. Kahit resibo, kahit lumang litrato, kahit sulat. Huwag ninyong ibibigay ang original kahit kanino, photocopy lang. Tutulungan mo kami? Tanong ni Maestra Paloma. Saglit na tumingin si Dario sa gusali ng Velarde Legal Tower. Sa loob niyon, nagtatrabaho ang abogadang kumakakatawan sa kabilang panig. Sa loob din niyon, naroon ang trabahong bumubuhay sa kanya at kay Tatang Solano. Kapag nagkamali siya, baka mawalan ng lahat. Pero kapag tumalikod siya, baka mawalan ng tahanan ang buong barangay. Titingnan ko po ang kaya kong gawin, pero kailangan ninyong maging maingat. May mga taong ayaw lumabas ang totoo. Nang bumalik si Dario sa loob, nakita niya si Quintin Morante sa hallway. Nakakunot ang noon nito at tila kanina pa siyang pinigmamasdan. Saan ka galing? Tinapon ko lang ang basura sa service area. Masyado kang matagal magtapon ng basura. Pasensya na po. Lumapit si Quintin, ibinaba ang boses, ngulit mas naging matalim. Dario, tandaan mo. Ang trabaho mo dito ay maglinis, hindi makialam. Maraming nasisante sa sobrang kuryosidad. Tumanggo si Dario. Opo. Ngunit habang naglalakad palayo si Quintin, nakita ni Dario na may hawak itong maliit na susi papunta sa archive room, ang silid kung saan itinatago ang lumang records ng firm. Kinagabihan, matapos magsiuwian ng karamihan, naglinis si Dario malapit sa archive area. Hindi niya sinadyang buksan ng pinto, sadyang iniwan ito ni Quintin ng bahagyang nakaawang. Mula sa siwang, nakita ni Dario ang senior paralegal na naglalagay ng ilang papel sa maliit na metal bin. May lighter ito sa kamay. Dapat wala nang matira, bulong ni Quintin sa sarili. Nagtago si Dario sa likod ng supply cabinet. Mula doon, nakita niyang sinusunog ni Quintin ang ilang photocopy ng lumang mapa at dokumentong may tatak na mapagkalinga preliminary survey. Hindi niya mabasa lahat, pero sapat para malaman niya na mahalaga iyon. Pag-alis ni Quintin, mabilis na pumasok si Dario sa archive room. Amoy usok pa ang hangin. Sa metal bin, may mga piraso ng papel na hindi tuluyang nasunog. Gamit ang basang tissue, maingat niyang kinuha ang ilang bahagi at inilagay sa isang maliit na plastic folder. May nabasa siyang pira-pirasong salita. Original boundary marker. Sarangaya Notarial Index. Prior occupants verified. Escalante Development Objection. Hindi man buo, malinaw na may tinatago iyon. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Tatang Solano na nakaupo sa maliit na mesa, hinihintay siya kahit gabi na. Anak, mukhang mabigat ang dala mo ngayon. Umupo si Dario at inilabas ang mga papel, ang mga litrato mula sa residente at ang piraso ng nasunog na dokumento. Tay, parang pareho ito sa nangyari kay nanay. Matagal na tinignan ni Tatang Solano ang mga papel. Pagkatapos ay dahan-dahaning hinawak ang balikat ni Dario. Kung papasok ka sa laban na yan, huwag kang papasok dahil galit ka lang. Pumasok ka dahil handa kang panindigan ang mga taong aasa sa'yo. Kinabukasan at sa mga sumunod pang linggo, nagsimula ang tahimik na paghahanda ni Dario. Hindi niya iniwan ang trabaho niya. Sa umaga, nagmumop siya, nagwawalis, naglilinis ng banyo at tahimik na sumusunod sa utos. Ngulit sa gabi, kasama sina Mirel, Brix, Manang Otilia, Maestra Paloma, Teban at Nilo, isa-isa nilang binuo ang ebidensya. Si Mirel ang tumulong maghanap ng public records sa registry gamit ang mga impormasyong hindi confidential. Si Brix ang nagbabantay kung may sumusunod kay Dario. Si Manang Otilia ang nagbibigay ng lumang contact numbers ng dating empleyado ng firm na maaaring may alam. Si Maestra Paloma ang nagtipon ng testimonya ng matatanda sa barangay. Si Teban ang nagdala kay Dario sa mismong lupain upang makita ang lumang poste at kanal na nasa lumang litrato. Si Nilo naman ang nag-scan ng mga dokumento sa murang computer shop tuwing pagkatapos ng klase.
Isang Sabado, pumunta sila sa lumang bahay ng pamangkin ni Apolonio Sarangaya. Doon nila nakilala si Lazaro Batingal, dating clerk ng notaryo, isang lalaking may malabong mata at nanginginig na kamay. Noong una, ayaw nitong magsalita. "Wala na akong alam dyan," sabi ni Lazaro. "Matagal na patay si Attorney Sarangaya." Pero nang ipakita ni Dario ang photocopy ng deed of sale ng kanyang ina at ang dokumento ng mapagkalinga, biglang namutla ang matanda. "Saan mo nakuha yan?" tanong ni Lazaro. "Sa buhay na sinira ng papel na yan," sagot ni Dario. Hindi pa rin nagsalita ng buo si Lazaro, pero bago sila umalis, palihim nitong inabot kay Dario ang isang maliit na punit na pahina mula sa lumang notebook. "Kung gusto mong malaman kung sino ang nagpagawa ng mga peking pirma," mahinang nitong sabi, "hanapin mo ang notarial index ng taong 2009 hanggang 2012. May mga entry doon na hindi dapat nandoon." Habang pauwi sila, hawak ni Dario ang piraso ng notebook na parang hawak niya ang unang tunay na susi sa kanaraan. Sa loob ng maraming linggo, umusad ang paghahanda ng tahimik. Hindi ito madali. May mga gabing muntik na siyang sumuko dahil inuubos si Tatang Solano at kulang ang pera sa gamot. May mga araw na pinapahiya siya ni Quintin sa harap ng mga empleyado para lang ipaalala na wala siyang kapangyarihan. May mga pagkakataong muntik nang mahuli si Mirel sa paghahanap ng public records at may isang gabing may motorsiklong sumunod kay Teban matapos nitong hatid ng dokumento kay Dario. Ngulit habang nadaragdagan ng panganib, mas nadaragdagan din ang dahilan ni Dario para magpatuloy. Isang gabi, sa maliit na kwarto niya, inilatag niya sa sahig ang lahat ng nakalap nilang ebidensya. Lumang tax declarations, litrato ng boundary markers, testimonya ng matatanda, piraso ng sinunog na mapa, pangalan ni Apolonio Sarangaya, pirma na kahiwag sa pirma ng kaso ng kanyang ina, at ang punit na pahina mula kay Lazaro Batingal. Tinitigan yun ni Dario ng matagal. Hindi pa kumpleto ang lahat. Marami pang butas, marami pang kailangang patunayan. Pero sa unang pagkakataon mula nang namatay ang kanyang ina, hindi na siya nakaramdam na wala siyang laban. Kinuha niya ang notebook niya at nagsulat sa bagong pahina. "Mapagkalinga case. Hindi sapat ang awa. Kailangan ng ebidensya. Hindi sapat ang galit. Kailangan ng tapang. Hindi sapat ang pangarap. Kailangan itong ipaglaban." Sa labas, tahimik ang gabi. Sa loob ng maliit na kwarto, nakaupo ang isang janitor sa gitna ng mga papel na kayang gumiba sa kasinungalingan ng mayayaman. Hindi pa siya kilala ng korte. Hindi siya pinapakinggan ng mundo. Pero nagsisimula ng mabuo ang laban na matagal niyang kinakatakutan at matagal ding hinihintay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan sa oras na pinakatahimik ang isang tao, doon pala siya pinakamatagal naghahanda. At kapag dumating ang araw na kailangan niyang magsalita, kahit ang mga taong nang mamaliit sa kanya ay mapipilitang makinig. 3 linggo matapos mabuo ni Dario Salcedo ang unang hanay ng ebidensya para sa mga residente ng Barangay Mapagkalinga, dumating ang araw ng unang malaking pagdinig. Maaga pa lang ay nasa labas na ng Regional Trial Court ang maraming pamilya sa barangay. May mga inang karga ang anak, may matatandang nakahawak sa tungkod, may mga amang hindi muna biyumahe sa jeep o pumasok sa trabaho dahil ayaw nilang mawala ang pagkakataong ipaglaban ang kanilang tahanan. Nandoon si Maestra Paloma Ibay, dala ang lumang bag na puno ng papel. Nandun din si Teban Mactulis, nakasuot ng pinakamalinis niyang polo kahit halatang kupas na. Si Nilo Panganipan naman ay hawak ang isang folder na maingat niyang binalutan ng plastik para hindi malukot. Ilang hakbang mula sa kanila, nakatayo si Brix Alonso, hindi suot ang guard uniform kundi simpleng maon at kamisa, nagmamasid sa paligid na parang sundalong sanay makaramdam ng panganib. Si Dario ay dumating ng tahimik. Hindi siya naka-Amerikana, wala siyang mamahaling briefcase, suot niya ang puting polo na pinahiram ni Brix, itim na pantalon na maingat niyang pinalansya noong gabi at lumang sapatos na pinakintab niya gamit ang kaunting shoe polish na natira kay Tatang Solano. Sa kamay niya ay ang lumang folder na ilang gabing nilang pinagpuyatan. "Kuya Dario." Tawag ni Nilo, halatang kinakabahan. "Darating po ba ang public attorney natin?" Hindi agad nakasagot si Dario.
Kaninang madaling araw lang nila nalaman na umatras ang abogadong dapat hahawak sa mga residente. Ayon sa mensahe nito kay Maestra Paloma, nagkaroon daw ng conflict of schedule. Pero alam nilang lahat na hindi iyon ang tunay na dahilan. Noong nakaraang gabi, may 2 lalaking pumunta sa bahay ng public attorney. Pagkatapos noon, hindi na nito sinagat ang tawag nila. Hindi ko alam, mahinang sagot ni Dario. Pero nandito tayo, hindi tayo aalis. Lumapit si Maestra Paloma. Sa edad niya, halatang pagod na siya pero pilit niyang pinatatatag ang boses. Dario, kung wala kaming abogado, anong mangyayari? Sumikip ang dibdib ni Dario. Alam niyang hindi siya abogado. Alam niyang may hangganan ng kaya niyang gawin. Pero sa ilalim ng batas, may mga pagkakataong maaaring magsalita ang isang tao para sa sarili niyang interes o bilang kinatawan, lalo na kung pahihintulutan ng hukom sa tamang proseso. Hindi niya kayang palitan ng isang ganap na abogado, pero kaya niyang humiling sa korte. Kaya niyang ipresenta na may panganib na mabasura ang boses ng mga taong walang counsel. Kaya niyang subukang buksan ang pintong pilit isinasara sa kanila. Kakausapin ko ang clerk, sabi niya. Hihiling ako na payagan tayong makapagsalita kahit samantala lang. Hindi ko ipinapangakong papayag ang judge, pero susubukan ko. Hinawakan ni Tiba ng balikat niya. Kahit subok lang, malaking bagay na sa amin iyon. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, dumating si attorney Serafina Velarde. Lahat halos ay napalingon. Suot niya ang kulay abong suit na bagay sa kanyang malamig at matatag na mukha. Kasunod niya si Quintin Morante, bitbit ng makapal na legal folders, at si Ramonito Escalante na nakangiting tila sigurado ng panalo. Kasama rin nila ang 2 corporate staff ni Ramonito at isang lalaking tahimik lang ngulit nanlilisik ang mata habang sinusuri ang mga residente. Nakita ni Serafina si Dario. Saglit siyang natigilan, saka kumunot ang noo. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, malamig ang boses. Tumayong ng tuwid si Dario. May kinalaman po ako sa kasong ito. Tumaas ang kilay ni Serafina. May kinalaman? Dario, janitor ka sa firm to. Hindi ito lugar para sa personal na drama. Narinig iyon ng ilang tao sa hallway. May ilan sa kampo ni Ramonito na napangisi. Si Quintin naman ay bahagyang tumawa. Ma'am, singit ni Quintin, baka nagkamali lang ng pinasukang silid. Akala niya siguro pantry ito. Napasulyap si Mirel Cordero mula sa dulo ng hallway. Hindi siya dapat naroon dahil may trabaho siya sa firm pero nag-file siya ng half-day leave para makita ang hearing. Tahimik lang siya sa gilid, hawak ang sariling folder. Kinakabahan na baka makita ni Quintin ang laman nito. Nang narinig niya ang pangiinsulto, gusto niyang magsalita pero mabilis siyang pinigilan ng tingin ni Dario. Hindi ako naliligaw, mahinang sagot ni Dario. Nandito ako para sa mga residente. Napangisi si Ramonito. Aba, may tagapagtanggol pala ang mga illegal fettler. Janitor. Hindi sumagot si Dario. Sa halip, inakay niya sina Maestra Paloma, Teban at Nilo papasok sa courtroom nang tawagin na ang kaso. Sa loob, mabigat ang hangin. Nasa harapan ng mataas na upuan ni Judge Jacinto Malvar, kilalang istriktong hukom na hindi madaling papasindak ng pera o pangalan. Nang pumasok siya, tumayo ang lahat. Tahimik lang umupo si Dario sa hanay ng mga residente habang si Serafina ay pumwesto sa counsel table kasama si Ramonito. Tinawag ang kaso. Inihayag ni Serafina ang appearance niya para sa Escalante Development. Nang tinanong kung nasaan ang counsel ng mga residente, nagtinginan ng mga taga-mapagkalinga. Mabigat ang katahimikan. Tumayo si Maestra Paloma, ngunit nanginginig ang tuhod niya. Your Honor, ang abogado po sana namin ay hindi nakarating. May dahilan bang ibinigay? Tanong ng Judge Jacinto. Conflict of schedule po, mahinang sagot niya. Tumaas ang kilay ng hukom, halatang hindi kumbinsido. This is a hearing involving possible displacement of families. Counsel should have informed the court earlier. Tumayo si Serafina. Your Honor, with due respect, the delay should not prejudice my client. The documents are clear. The occupants have been given notices. We are ready to proceed. May ilang residente na napayuko. Si Nilo ay napahawak mang mahigpit ang folder. Doon dahan-dahang tumayo si Dario. Your Honor, sabi niya, malinaw ngunit may galang ang boses. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Judge Jacinto ay sumilip sa salamin. And you are?
My name is Dario Salcedo, Your Honor. Isa po akong empleyado at tumutulong po ako sa mga residente na ayusin ang kanilang dokumento. Hindi po ako abogado at hindi ko po inaangkin na ako ay abogado. Ngulit humihiling po ako na bigyan sila ng pagkakataong maipakita ang ilang ebidensya na maaaring magpatunay na may seryosong depekto ang titulo at dokumentong ginagamit laban sa kanila. Agad tumayo si Serafina. Objection, Your Honor. This man is not counsel. He has no authority to represent these people. Tumanggo ang okom. Mr. Salcedo, are you attempting to practice law? Hindi po, Your Honor, sagot ni Dario. Humihiling lang po ako na marinig ang mga residenteng walang abogado ngayong araw at kung pahihintulutan ninyo, may pakita ang mga dokumentong nasa public record at ang dahilan kung bakit kailangan ng mas malalim na pagsusuri bago ituloy ang demolisyon. Sumingit si Ramonito, hindi na napigilan ang sarili. Your Honor, this is absurd. A janitor is wasting the court's time. Kumalat ang mahinang bulungan sa courtroom. Si Serafina ay nanatiling nakatayo, halatang napipikon. Para sa kanya, hindi lang ito panghihimasok sa kaso. Pakiramdam niya ay hinahamon ni Dario ang kanyang propesyon, ang kanyang talino, at ang lugar na matagal niyang pinaghirapan. Humarap siya kay Dario. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang korte ay hindi lugar ng emosyon. Hindi porket marunong kang magbasa ng ilang papel ay kaya mo nang humarap sa batas. Tumingin sa kanya si Dario. Alam ko po, kaya nga po ebidensya ang dala ko, hindi emosyon. Mas tumindi ang katahimikan. Biglang natawa si Quintin mula sa likod, ngulit pinigilan niya agad ng tignan ng judge. Si Serafina, dala ng inis at yabang, ay napangiting malamig. Sige Dario, kung ganun ka katiwala sa sarili mo, patunayan mo. Kung matalo mo ako sa korte, ay papakasalan kita. Parang may bumagsak na bakal sa gitna ng courtroom. Lahat ay natigilan. Ang ilan sa likod ay napasingap. Si Maestra Paloma ay napahawak sa dibdib. Si Tiban ay napamura ng mahina pero agad tinakpan ng bibig. Si Nilo naman ay napatingin kay Dario na parang natatakot na baka mapahiya ito ng tuluyan. Si Judge Malvar ay kumunot ng noo. Counsel, this court does not appreciate theatrics. Napakorap si Serafina. Tila doon lang niya napagtantong lumampas siya sa linya, ngunit hindi na mababawi ang sinabi. Si Dario ay hindi namula, hindi umatras, at hindi nagtaas ng boses. Inayos lang niya ang hawak na folder at tumingin ng diretsyo kay Serafina. Hindi po kasal ang pakay ko, Attorney Velarde. Sabi niya, hustisya po. Lalong tumahimik ang courtroom. Bumaling si Dario sa hukom. Your Honor, kung hindi po ninyo ako papayagang magsalita, tatanggapin ko po. Pero bago po tuluyang mapaalis ang mga taong ito sa tahanang ilang dekada nilang tinitirhan, hinihiling ko lang po na tignan ninyo ang 5 dokumentong ito. Anong mga dokumento? Tanong ni Judge Malvar. Huminga ng malalim si Dario. Una, lumang tax declarations mula sa pamilya ng mga residente. Ikalawa, mga litrato ng original boundary markers na tugma sa lumang survey map. Ikatlo, public record ng notarial index na may pangalan ni Apolonio Sarangaya. Ikaapat, piraso ng preliminary survey report na nagpapakitang verified ang prior occupants bago pumasok ang Escalante Development. At ikalima, Your Honor, isang dokumentong may pirma, nakahawig sa pirma sa ibang deed of sale na panininiwalaan naming pineke sa parehong paraan. Nagbago ang ekspresyon ni Judge Malvar. Hindi na ito simpleng ingay mula sa gallery. May laman ang sinabi ni Dario. Approach, utos ng hukom. Lumapit si Dario sa clerk at iniabot ang mga copy photos. Maingat niyang inihanda ang bawat pahina, may label, petsa at maikling paliwanag. Nang ibigay ito sa hukom, tahimik na binasa ni Judge Malvar ang unang dokumento. Ipagkatapos ay ang ikalawa. Pagdating sa pirma, natagalan siya. Serafina, na kanina ay sigurado ang tindig, ay biglang napansin ng kakaibang katahimikan ng hukom. Your Honor, we have not been furnished copies of these documents. Then you will be. Sagot ni Judge Malvar, hindi inaalis ang tingin sa papel. Pinayagan ni Judge Malvar si Dario na magtanong ng limitado kay Maestra Paloma bilang residente, hindi bilang abogado,
kung hindi upang may paliwanag kung saan nanggaling ang lumang dokumento. Tumayo si Maestra Paloma sa witness stand, nanginginig, ngunit determinado. Maestra Paloma, mahinang sabi ni Dario, gaano na po katagal ang pamilya ninyo sa barangay Mapagkakilang? Mahigit 50 taon na. Doon ipinanganak ang asawa ko. Doon lumaki ang mga anak namin. Hindi kami nang agaw ng lupa. Doon kami tumanda. Ito po bang tax declaration na ito ay matagal na nasa pamilya ninyo? Opo, itinago ko po yan sa kahon ng mga lumang gamit dahil sabi ng asawa ko, kahit mahirap kami, dapat may papel kaming hawak. Mayroon po ba kayong alam na bentahan ng buong barangay sa Escalante Development? Mariing umiling ang matanda. Wala po. Nagulat na lang kami na may notice na paaalisin kami. Para kaming basura na bigla na lang winilas. Napayuko ang ilang residente. May narinig na mahinang hikbi mula sa likod. Sumunod namang ipinakita ni Dario ang lumang litrato ng boundary marker. Ipinatawag niya si Teban upang tukuyin ng lugar. Kuya Teban, ito pong poste sa litrato nandoon pa rin ngayon. Opo, sagot ni Teban. Nasa gilid ng lumang kanal. Kahit maraming beses na nilang tinabunan ng graba, makikita pa rin kapag hinukay. Kung nandun pa ang boundary marker, bakit mahalaga iyon? Sandaling natigilan si Teban. Hindi siya sanay magsalita sa korte, pero tumingin siya kay Dario at lumakas ang loob niya. Kasi po kung tama ang lumang boundary, hindi po dapat sakop ng biniling lupa ni Escalante ang bahay namin. Parang pinalaki po nila sa papel ang lupa nila. Napatingin si Judge Malvar kay Serafina. Counsel, do you have the original survey map? Mabilis na tumingin si Serafina kay Quintin. Si Quintin ay biglang nag-ayos ng folder. Your Honor, the copy provided to us is the latest certified plan. That is not what I asked, malamig na sabi ng hukom. Nanlamig ang mukha ni Quintin. We are still locating the older survey documents, Your Honor. Nakita yun ni Dario. Ang takot sa mata ni Quintin ay maliit lang, pero sapat na. Pagkatapos, inilahad ni Dario ang pirma. Hindi niya binanggit agad ang kaso ng kanyang ina bilang personal na drama. Sa halip, ipinaliwanag niya ang pattern. Your Honor, hindi po ako handwriting expert. Hindi ko po sinasabing ako ang magpapatunay nito. Ngunit hihiling ko po na ipasuri ang mga dokumentong ito dahil may parehong kakaibang stroke, parehong maling abbreviation sa pangalan ng notaryo at parehong spelling error sa notarial entry. Kinuha ng hukom ang 2 kopya. What spelling error? Itinuro ni Dario ang bahagi ng papel. Dito po, Your Honor, ang pangalan ni Apolonio Sarangaya ay ginawang Apolonio Sarangagya na may dobleng G. Lumabas din po ang parehong maling spelling sa isa pang deed of sale noong 2011. Biglang napahawak si Mirel sa folder niya sa likod ng courtroom. Iyon ang public record na nakita nila. Si Quintin ay halos hindi na makatingin sa judge. Si Serafina naman ay tahimik. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakasagot agad. Hindi dahil wala siyang alam sa batas, kundi dahil ang hawak ni Dario ay hindi basta chismis. May pattern, may public record, may posibleng pandaraya. Tumihim si Judge Malvar. The court finds sufficient basis to require further examination of the documents. The scheduled demolition, if any, shall be temporarily restrained pending submission and verification of the original records, including the old survey maps and notarial entries. Parang sabay-sabay na nakahinga ang mga residente. Si Nilo ay napayakap kay Maestra Paloma. Si Teban ay napaupo, pinupunasan ng luha gamit ang manggas ng polo. Hindi pa sila panalo. Pero sa unang pagkakataon, hindi rin sila basta natalo. Hinampas ni Ramonito ang mesa sa inis. This is a delay tactic. Tumingin sa kanya si Judge Malvar. Mr. Escalante, another outburst and I will cite you for contempt. Natahimik si Ramonito pero kitang-kita ang galit sa kanyang panga. Pagkatapos ng hearing, mabilis na lumabas si Dario kasama ang mga residente. Sa hallway, sinalubong siya ni Nilo. Kuya Dario, ibig sabihin po ba hindi mo nagigibayin bahay namin? Sa ngayon, hindi muna, pero hindi pa tapos ang laban. Mas magiging mahirap pa ito. Pero may laban na tayo, sabi ni Maestra Paloma nangingilid ang luha. Tumanggo si Dario. Oo, may laban na tayo. Ilang hakbang mula sa kanila, lumabas si Serafina. Hindi na siya ganun katatag ang mukha. Nakita niyang lumapit sa kanya si Quintin, ngulit hindi niya ito pinansin.
Sa halip, diretso siyang tumingin kay Dario. Hindi pa ito panalo. Alam ko po. Hindi ka abogado. Alam ko rin po. Pero saan mo nakuha ang mga dokumentong iyon? Hindi agad sumagot si Dario. Tumingin muna siya sa mga residenteng nakapaligid sa kanya. Sa mga taong tagal nang hindi napapangkinggan. May saglit na katahimikan sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, hindi pang mamaliit ang nasa mata ni Serafina. May inis pa rin, oo. May pride pa rin. Pero may kasama ng pagdududa. Hindi kay Dario, kundi sa kasong tinanggap niya. Lumapit si Ramonito mula sa likod. Attorney Velarde, we need to talk. I don't pay you millions to be embarrassed by a janitor. Hindi kumibo si Serafina, pero halatang tinamaan siya ng sinabi. Si Dario naman ay tumalikod na at inaka ang mga residente palabas ng courthouse. Sa labas, malakas ang sikat ng araw. Mainit, mausok at maingay ang kalsada. Pero para sa mga taga-mapagkalinga, tila may nabuksang bintana matapos ang mahabang pagkakakulong sa dilim. Lumapit si Bricks kay Dario. Pare, nakita mo mukha ni Quintin? Nakita ho. Takot. Hindi pa sapat ang takot. Kailangan natin ng katotohanan. Sa malayo, nakatayo si Mirel. Hindi siya lumapit agad dahil baka makita ni Quintin. Ngunit nang magtama ang tingin nila ni Dario, bahagyang siyang tumanggo. Para bang sinasabi niyang, may nakita rin ako. Dinala ni Dario ang folder sa dibdib niya. Nasa loob ang mga kopyang nagpatigil samantala sa demolisyon pero alam niyang may mas malalim pang kailangang hukayin. Ang hamon ni Serafina sa loob ng courtroom ay naging usap-usapan sa mga nakarinig. Ngulit para kay Dario, hindi iyon ang mahalaga. Hindi niya inisip ang kasal. Hindi niya inisip ang yabang na ibinato sa kanya. Dahil sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na nagsimula na ang tunay na laban. At mula sa araw na iyon, hindi na siya basta janitor sa paningin ng mga taga-mapagkalinga. Siya ang taong tumayo nang wala silang abogado. Siya ang taong hindi natakot sa mayaman. At higit sa lahat, siya ang taong nagpaalala sa kanilang lahat na kahit ang pinakamahinang boses, kapag may hawak na katotohanan, kayang magpatahimik ng buong korte. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bawat oras na nanonood ka, maaring may isang Dario sa tunay na buhay na tahimik lang sa gilid, minamaliit ng marami, pero palihim na lumalaban para sa mga taong walang lakas humarap sa makapangyarihan. Pagkatapos ng pagdinig na nagpatahimik sa buong korte, hindi na bumalik sa dati ang buhay ni Dario Salcedo. Kinabukasan pa lang, pagpasok niya sa Velarde Legal Tower, iba na ang tingin ng ilang empleyado sa kanya. May mga dating hindi man lang bumabati na ngayon ay bahagyang tumatanggo kapag nadadaanan siya. May mga associate lawyer na pabulong na nagtatanong kung siya nga ba ang janitor na nakapagsalita sa harap ni Judge Jacinto Malvar. Ngunit mayroon ding mga mas lalong nairita sa kanya, lalo na ang mga taong nasanay na dapat manatiling mababa ang tingin sa kanya. Habang nagmumop si Dario sa hallway, narinig niya ang dalawang junior staff na nag-uusap sa pantry. Siya pala yun, bulong ng isa. Akala ko exaggerated lang, totoo palang pinayagan siya ng judge na labas ng dokumento. Pero janitor pa rin naman siya, baka nakachamba lang. Hindi na iyon pinansin ni Dario. Kung dati ay nakakasugat ang ganoong salita, ngayon ay parang hangin na lang na dumadaan. Mas mabigat ang nasa isip niya kaysa sa opinyon ng mga taong hindi naman kasama sa laban. Alam niyang pansamantala lang ang pagpigil sa demolisyon. Alam niyang kung hindi nila mapapatunayan ang kabuuang panlaraya, babalik pa rin ang panganib sa barangay Mapagkalinga. Sa reception area, sinalubong siya ni Manang Utilia na may halong tuwa at kaba sa mukha. Anak, mahinang sabi nito, may mga nagtatanong tungkol sa iyo, hindi lang empleyado. May mga taong hindi ko kilala. Natigilan si Dario. Anong klasing tao po? May dalawang lalaki kaninang umaga, hindi naman kliyente. Tinatanong nila kung anong oras ka pumapasok at kung saan ka umuuwi. Lumamig ang batok ni Dario, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Kapag bumalik po sila, huwag ninyong sasagutin. Sabihin ninyo wala kayong alam. Dario, delikado na ito. Alam ko po, Manang. Hinawakan ni Manang Utilia ang braso niya. Hindi masamang lumaban, pero hindi rin masamang mag-ingat. Tumanggo si Dario. Mag-iingat po ako. Sa buong araw na iyon, mas lalong lumakas ang kutob niyang minamanmanan siya. Pagdating ng tanghali,
may natanggap si Teban magtuli sa sulat sa terminal ng jeep. Walang pangalan ng netpadala, nakalagay lang, "Huwag kang sasama sa janitor kung ayaw mong mawalan ng prangkisa." Si Maestra Paloma Ibay naman ay may nakitang puting van na ilang beses dumaan sa tapat ng kanyang bahay. Si Nilo Panganiban na pauwi mula sa eskwela ay tinanong ng isang lalaking nakakap kung saan daw itinatago ni Dario ang mga dokumento. Nang magkita sila sa maliit na tsyapel ng barangay Mapagkalinga kinagabihan, mabigat ang takot sa mukha ng mga residente. "Dario," sabi ni Teban habang nanginginig sa galit, "kung pamilya ko ang gagalawin nila, hindi ko alam kung mapipigilan ko sarili ko." "Kuya Teban," mahinang sabi ni Dario, "iyan ang gusto nila. Gusto nilang magalit tayo ng sobra para magkamali tayo. Kapag may nangyari, sila pa ang magmumukhang biktima." Hanggang kailan tayo matatakot?" tanong ng isang residente. Tumayo si Maestra Paloma kahit nanginginig ang tuhod. "Hanggang mailabas natin ang totoo, hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Kung aatras tayo, habang buhay nila tayong tatakutin." Nilingon ni Dario si Nilo, "May backup ka ng scanned documents?" "Opo," sabi ng binata. "Nilagay ko po sa 3 flash drive, isa kay Maestra, isa kay Kuya Bricks at isa sa akin. May kopya rin po sa email na ginawa ni Ate Mirel." "Good," sabi ni Dario. "Simula mayon, walang lalabas mag-isa kapag may dalang dokumento. Lahat ng galaw may kasama." Hindi ito ang inaasahang buhay ni Dario. Hindi niya gustong maging sentro ng laban. Hindi niya gustong purihin, hindi niya gustong sumikat. Ang gusto lang niya ay wag nang maulit sa iba ang nangyari sa kanyang ina. Ngulit habang lumalaki ang kaso, mas lumilinaw na hindi sapat ang manatili sa dilim. May mga pagkakataong kailangan ng tumayo sa liwanag kahit doon ka mas madaling makita ng kalaban. Samantala, sa opisina ni Attorney Serafina Velarde, iba rin ang bigat ng gabing iyon. Nakaupo siya sa malaking mesa ng kanyang yumaong ama na si Don Severino Velarde. Hawak ang kopya ng mga dokumentong ipinasubmite ng korte matapos ang hearing. Paulit-ulit niyang tinitignan ang pirma, ang maling spelling ng pangalan ni Apolonio Sarangaya at ang nawawalang lumang survey map. Hindi niya inaasahang guguluhin siya ng sinabi ni Dario sa mga taong matagal nang hindi pinapakinggan. Sa loob ng maraming taon, nasanay si Serafina na ang bawat kaso ay laban ng strategy, president at presentasyon. Kung malinis ang papeles, ipagtatanggol niya. Kung may butas, tatakpan niya gamit ang legal argument. Hindi yun iligal kung nasa loob ng batas. Yun ang palaging paliwanag niya sa sarili. Ngunit ngayon, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Hindi dahil napahiya siya ng isang janitor, kundi dahil unti-unti niyang nararamdaman na baka mali ang panig na kinatatayuan niya. Binuksan niya ang drawer ng mesa ng ama. Doon niya nakita ang lumang leather notebook ni Don Severino. Matagal na niya itong hindi ginagalaw. Sa unang pahina, may sulat kamay ng kanyang ama. Ang galing ng abogado ay hindi nasusukat sa dami ng panalong kaso. Nasusukat ito sa dami ng taong hindi niya hinayaang malunod sa kasinungalingan. Napalunok si Serafina. Maya-maya, kumatok si Quintin Morante. "Come in," malamig niyang sabi. Pumasok si Quintin, may dalang folder at pilit ng ngiti. "Attorney Velarde, nakausap ko na ang Escalante team. We can file a motion questioning the credibility of that janitor. We can argue improper appearance, emotional manipulation, lack of qualification." "Nasaan ang original survey map?" putol ni Serafina. Natigilan si Quintin. "Ma'am, tinatanong ko nasaan ang original survey map?" "Ma'am, as I said in court, hinahanap pa po natin." "Hindi mo sinabing hinahanap sa akin bago ang hearing. Ang sinabi mo, complete ang file." Bahagyang namutla si Quintin. "Attorney, baka naman fabricated din yung dala ni Dario." "Kung fabricated iyon, bakit hindi mo maipakita ang original para pabulaanan siya?" Hindi nakasagot si Quintin. Iyon ang unang sandaling malinaw na naramdaman ni Serafina na may itinatago ang sarili niyang tauhan. Kinabukasan, lihim niyang inutusan si Mirel Cordero na dalhin sa kanya ang internal file movement log ng Mapagkalinga case.
Kinapahan si Mirel dahil alam niyang delikado iyon, ngunit bilang legal assistant, may access siya sa record ng sinong huling humawak ng dokumento. Pagpasok ni Mirel sa opisina, nakayuko ito. "Ma'am, ito po ang file movement log." Kinuha ni Serafina ang papel. Mabilis niyang binasa ang mga petsa. Ilang araw bago ang hearing, ang original survey folder ay kinuha ni Quintin mula sa archive. Hindi ito naibalik, ngunit ang nakalagay sa system ay returned. Sino ang nag-update ng return status? Tanong ni Serafina. Mahina ang boses ni Mirel. "Account ni Sir Quintin, ma'am." "May nakita ka pa bang iba?" Nag-alangan si Mirel. "Ma'am, ayokong magmukhang nag-iintriga. This is not gossip. This is evidence." Huminga ng malalim si Mirel. "May lumang clerk po na tinawagan ni Sir Quintin several times. Pangalan po ay Lazaro Batingal. Narinig ko po minsan sinabi ni Sir Quintin, wala nang dapat lumabas sa Sarangaya Index. Hindi ko po sigurado ang ibig sabihin." Napatigil si Serafina. Ang pangalang Lazaro Batingal ay nabanggit sa notes na pinasa ng korte bilang possible source ng notarial entries. Kung may komunikasyon si Quintin sa taong iyon, mas malalim ang problema kaysa ang akala niya. "Thank you, Mirel. Walang makakaalam na sinabi mo ito." "Ma'am," mahinang tanong ni Mirel, "totoo po bang mali ang panig natin?" Matagal bago sumagot si Serafina. "Hindi ko pa alam, pero kung mali tayo, hindi ako mananatili sa maling panig." Sa kabilang banda, hindi rin tumigil si Dario. Sa tulong ni Brix Alonso, sinundan nila ang isang lead tungkol kay Lazaro Batingal. Nalaman nilang ang matandang dating clerk ay biglang umalis sa inuupahang bahay matapos silang kausapin noong nakaraang linggo. May nagsabing may lalaking nagpunta roon at nag-iwan ng pera kapalit ng pananahimik. Isang gabi, habang pauwi si Dario mula sa trabaho, sumunod sa kanya ang isang motorsiklo. Mabilis siyang lumiko sa eskinita papunta sa talyer ni Tatang Solano. Doon siya sinalubong ni Brix na tila alam nang may mangyayari. "Pasok!" Sigaw ni Brix. Pagkapasok ni Dario, huminto ang motorsiklo sa labas. May lalaking bumaba at nag-iwan ng envelope sa pinto bago umalis. Binuksan ito ni Brix gamit ang panyo. Sa loob ay litrato ni Tatang Solano habang bumibili ng gamot sa butika. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Ang matatanda, madaling matapa." Nanlaki ang mata ni Dario. Sa unang pagkakataon, hindi niya napigilan ang galit. Pati siya idadamay nila, mariin niyang sabi. Lumapit si Tatang Solano na narinig ang lahat mula sa loob. Mahina na ang katawan nito pero matatag ang tingin. "Dario," sabi niya, "huwag mong hahayaang gamitin nila ang takot mo sa akin para patahimikin ka. Tay, kung may mangyari sa inyo, mas masasaktan ako kung titigil ka dahil sa akin." Hinawakan ng matanda ang kamay niya. "Ang ina mo, namatay na hindi niya nakuha ang hustisya. Huwag mong hahayaang pati ang mga taga-mapagkalinga mawalan din." Nang gabing iyon, hindi natulog si Dario. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gumawa siya ng mas maingat na plano. Inilipat niya si Tatang Solano pansamantala sa bahay ni Brix. Ibinigay niya kay Manang Otilia ang isa pang kopya ng importanteng dokumento. Ipinadala ni Nilo sa 3 email ang scanned files. At kinaumagahan, nag-file ang mga residente ng formal request sa korte para sa protection and preservation of records. Samantala, lumapit si Serafina kay Dario sa likod ng courthouse matapos ang isang compliance meeting. Wala siyang kasamang staff. Wala si Quintin, wala si Ramonito. "Dario," tawag niya. Huminto si Dario pero hindi agad lumingon. "Kailangan nating mag-usap. Kung tungkol ito sa hamon ninyo sa korte, wala akong pakialam doon." Saglit siyang natigilan. "Hindi iyon ang pakay ko." Humarap siya. "Kung ganun, ano po?" Huminga ng malalim si Serafina. Sa unang pagkakataon, hindi matigas ang boses niya. "May posibilidad na may tinago ako sa kliyente ko. At may posibilidad na may tao sa firm ko na tumulong." Nanatiling tahimik si Dario. "Hindi ko hinihinging na magtiwala ka sa akin," dagdag niya.
Alam kong wala akong karapatan doon. Minaliit kita, pinahiya kita, at sa totoo lang, masyado akong naging kumpante dahil akala ko kapag hawak ko ang batas, hawak ko na rin ang katotohanan. Hindi pareho iyon, sabi ni Dario. Alam ko na ngayon. May ilang sandaling walang nagsalita. Sa paligid nila, may mga taong naglalakad, may jeep na bumubusina sa kalsada, may tinderong mani na sumisigaw sa kanto. Gulit sa pagitan nilang dalawa, tila mas mabigat ang katahimikan kaysa ingay ng paligid. Bakit ngayon? Tanong ni Dario. Bakit ngayon lang kayo nagdududa? Dahil nakita ko ang file movement log. Si Quintin ang huling hawak sa original survey folder. At may koneksyon siya kay Lazaro Bagingal. Hindi napigilan ni Dario na magbago ang ekspresyon. Si Lazaro? Kilala mo siya? May ibinigay siyang piraso ng notebook, pero bigla siyang nawala. Napapikit si Serafina. Then we may be dealing with the same cover-up. Hindi pa rin nito binubura ang ginawa ninyo sa mga residente. Kayo ang tumayo para paalisin sila. Tinanggap ni Serafina ang bigat ng sinabi. Tama ka. Kaya kailangan kong itama. Hindi sapat ang sorry sa mga taong muntik mawalan ng bahay. Hindi ako nag-aalok ng sorry bilang solusyon. Nag-aalok ako ng ebidensya. Doon unang tumingin ng diretso si Dario sa kanya. Hindi bilang mayabang na abogada, kundi bilang taong may hawak ng susi para mabuksan ang mas malalim na kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang maingat at tahimik na pagkakatulungan ni Dario at Serafina. Hindi ito madaling pagsasama. May lamig pa rin sa pagitan nila. May bigat ng nakaraan. May sugat ng pagmamaliit at may duda mula sa magkabilang panig. Ngunit pareho nilang alam na mas mahalaga ang katotohanan kaysa pride. Si Serafina ang naghanap ng internal memo na nagpapakitang may warning noon tungkol sa irregularity ng Escalate documents. Ngunit hindi nitiloy ang review dahil pinilit ni Quintin na minor clerical error lang iyon. Si Dario naman ang nagdala ng testimonya ng mga residente at kopya ng pirasong notebook mula kay Lazaro. Si Mirel ang nagtabi ng file logs habang si Brix ang nagbantay sa bawat pagkikita nila. Sa ikalawang malaking hearing, puno na naman ng courtroom. Ngulit ngayon, may kakaiba. Hindi na kasing kumpante ni Ramonito ang kanyang ngiti. Si Quintin ay pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Si Serafina naman ay pumasok ng walang kasamang yabang sa mukha. Bitbit niya ang sariling folder. Nang tawagin ang kaso, tumayo si Serafina. Your Honor, sabi niya, malinaw ngunit mabigat ang boses. With the court's permission, I move to withdraw my representation for Escalate Development Corporation. Nagulat ang buong courtroom. Nagbulong-bulong ang mga tao. Si Ramonito ay halos mapatayo sa upuan. What are you doing? Galit na bulong nito. Hindi niya pinansin si Serafina. Furthermore, Your Honor. Dagdag niya, I am submitting to this court certain documents that came into my possession, indicating possible suppression of material records, including the original survey folder and internal file logs connected to this case. Nanlaki ang mata ni Quintin. Attorney Velarde, ma'am. Tumingin sa kanya si Serafina. Sit down, Quintin. Sa pagkakataong iyon, tumayo rin si Dario mula sa hanay ng mga residente. Hindi siya nagsalita hanggat hindi siya tinawag ng hukom. Nang payagan siyang ilahad ang koneksyon ng mga bagong ebidensya, mahinahon niyang ipinakita ang piraso ng notebook ni Lazaro, ang lumang tax declarations, ang litrato ng boundary marker at ang piraso ng preliminary survey report na muntik ng masunog. Isa-isang nagtugma ang mga detalye. Ang lumang survey ay nagpapakitang hindi sakop ng Escalante Development ang malaking bahagi ng barangay. Ang notarial index ay may entries na may parehong maling spelling. Ang internal file log ay nagpapakitang may dokumentong kinuha at hindi na ibalik ng maayos. At ang pangalan ni Lazaro Batingal ay lumitaw sa parehong panahong ginawa ang mga questionableng papeles. Habang nagsasalita si Dario, napatingin si Judge Malvar sa kanya ng mas matagal kaysa dati. Hindi dahil perpekto ang kanyang legal presentation, hindi dahil abogado siya,
kundi dahil sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, malinaw na pinag-aralan, pinaghirapan at pinanindigan niya ang katotohanan. Mr. Salcedo, sabi ng hukom, you understand the gravity of what you're presenting? Opo, Your Honor. At alam ko rin po na kung mali ako, pananagutan ko. Pero kung tama po ang ebidensyang ito, maraming pamilyang muntik nang mawalan ng bahay dahil sa peking papel. Napatingin si Judge Malvar kay Serafina. Counsel, are you prepared to authenticate the internal logs you submitted? Yes, Your Honor. And I am prepared to testify if necessary on how these records were maintained within our firm. Ramonito slammed his palm on the table. This is betrayal. Judge Malvar's voice sharpened. Mr. Escalante, this is a court of law, not your boardroom. Natahimik si Ramonito, ngunit ang mukha niya ay puno ng galit. Sa dulo ng hearing, inutos ng korte ang preservation at supina ng lahat ng original records, kabilang ang notarial index, survey maps, internal firm logs at komunikasyon ng Escalante Development kay Quentin Morante. Pansamantala ring iniutos na imbestigahan ang posibleng falsification at obstruction of justice. Paglabas ng courtroom, hindi nagsigawan ng mga residente. Hindi sila nagdiwang ng parang tapos na ang laban. Alam nilang wala pang final na hatol, pero iba na ang kanilang muka. Hindi na sila mukhang mga taong naghihintay lang mapalayas. Mukha na silang mga taong may boses. Lumapit si Maestra Paloma kay Dario at hinawakan ang kamay niya. Anak, sabi niya, kanina habang nagsasalita ka, naisip ko, siguro ganito dapat ang pakiramdam kapag may taong tunay na nakikinig sa amin. Hindi agad nakasagot si Dario. Napatingin siya sa mga residente, kay Teban, kay Milo, kay Brix, kay Mirel, kay Manang Otilia na umiiyak sa gilid ng hallway at sa malayo, kay Serafina, na tahimik na nakatayo, tila bitbit ang bigat ng sariling pagkakamali. Maya-maya lumapit si Serafina kay Dario. Dario, sabi niya, hindi ko alam kung kailan mo ako mapapatawad. Tumingin siya rito. Hindi po yun ang mahalaga ngayon. Ano ang mahalaga? Na hindi na kayo tumalikod sa totoo. Dahan-dahang tumundog si Serafina. Sa araw na iyon, hindi pa tuluyang bumagsak ang mga sinungaling, ngunit nagsimula ng mabiyak ang pader na matagal nilang itinayo mula sa pera, takot at peking dokumento. At si Dario Salcedo, ang janitor na minsang tinawag nilang walang alam, ay unti-unting umaangat hindi dahil hinabol niya ang kapangyarihan, kundi dahil pinili niyang gamitin ang katalinuhang matagal niyang itinago para sa mga taong mas matagal pang pinatahimik. Bago natin ituloy ang huling parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil minsan sa pagtatapos ng isang kwento, hindi lang natin nakikita kung sino ang nanalo, nakikita rin natin kung sino ang nagbago, sino ang nanindigan, at sino ang natutong gumamit ng lakas hindi para manapak pababa, kundi para mag-angat ng mga taong matagal nang nakaluhod. Matapos ang ikalawang malaking pagdinig, hindi na natulog ng mahilim ang kampo ni Ramonito Escalante Jr. Ang dating ngiti niyang tila hawak niya ang buong korte ay napalitan ng kaba. Hindi na simpleng land dispute ang kaso, dahil sa mga dokumentong inilabas ni Dario Salcedo at sa biglaang pagtalikod ni Attorney Serafina Velarde sa kanyang dating kliyente, nagsimula ng gumalaw ang imbestigasyon tungkol sa pamimeke ng titulo, pagtatago ng records at pananakot sa mga residente ng barangay Mapagkalinga. Sa loob ng ilang linggo, sunod-sunod na supina ang inilabas ng korte. Ipinatawag ang mga lumang clerk, registry officer, dating surveyor, at pati na ang mga taong minsang nagtrabaho para sa Escalante Development Corporation. Isa sa pinakamahalagang hinanap ng korte ay si Lazaro Batingal, ang dating clerk ni Apolonio Sarangaya na biglang nawala matapos magbigay ng piraso ng notebook kay Dario. Noong una, akala ng lahat ay hindi na siya mahahanap. May nagsabing umuwi siya sa malayong probinsya, may nagsabing tinakot siya, may nagsabi ring binayaran siya para tumahimik hanggang buhay. Ngulit isang gabi, sa tulong ni Brix Alonso, natuntun nila si Lazaro sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan ng Tanay. Kasama ni Brix si Dario, si Serafina at si Mirel Cordero na dala kopya ng court order para matiyak na hindi basta-basta matuturing na panghihimasok ang kanilang pagpunta.
Nang buksan ni Lazaro ang pinto, halatang pagod at takot. Nanginginig ang kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay tila matagal nang walang pahinga. Mahina niyang sabi, "Wala na akong alama." "May alam ka," sagot ni Dario. Hindi galit ang boses ngulit mabigat. "At alam mong kapag nanahimik ka, maraming pamilyang mawawalan ng tahanan." Napatingin si Lazaro kay Serapina. "Abogada ka ng Escalante." "Hindi na," sagot ni Serapina. "At kung may bahagi akong naging dahilan para lumakas ang loob nilang manakit ng mahihirap, nandito ako para itama iyon." Tumahimik si Lazaro. Sa loob ng ilang sandali, tanging kuliglig at mahinang tunog ng electric fan mula sa loob ng bahay ang maririnig. Pagkatapos, dahan-dahan siyang napaupo sa bangko sa tabi ng pinto. "Hindi ko gustong gawin iyon," naninginig niyang masabi. "Noong una, akala ko clerical correction lang. May dadalhin silang dokumento, ipapapirma sa akin sa logbook, tapos sasabihing late entry lang daw. Pero dumami ng dumami. Hanggang sa napansin kong may mga taong nawawalan ng lupa dahil sa mga papel na dumaan sa kamay ko." "Si Ramonito ang nag-utos?" tanong ni Serapina. "Hindi palagi siya mismo. Minsan tauhan niya. Minsan abogado, minsan middleman. Pero may isang taong paulit-ulit kong nakita nitong huling mga taon." Napalunok si Lazaro. "Si Quintin Morante." Napikit si Mirel, tila kinumpirma ng salita ni Lazaro ang matagal na niyang kinakatakutan. "May hawak ka bang ebidensya?" tanong ni Dario. Tumayo si Lazaro, pumasok sa loob at makalipas ang ilang minuto ay bumalik dala ang lumang biskwit tin na kinalakalawang na ang gilid. Binuksan niya iyon at inilabas ang ilang lumang pahina ng notarial index, resibo ng bayad, kopya ng mga sulat at isang maliit na flash drive. "Itinago ko ito dahil natakot ako. Hindi para iligtas ang sarili ko, kundi dahil naisip ko baka balang araw kailanganin para iligtas ang iba." Kinabukasan, sa tulong ng korte, naging protected witness si Lazaro. Hindi naging madali ang proseso. Maraming tanong, maraming pagsusuri, maraming pagkakataong muntik siyang bumigay sa takot. Ngunit nang makita niya ang mga tagapagkalingang sa labas ng courthouse, si Maestra Paloma Ibay na may rosaryo sa kamay, si Teban Magtulis na kasama ang asawa at mga anak, at si Nilo Panganiban na bit-bit ang school bag habang dumiretso mula sa klase, tila nagkaroon siya ng lakas. Sa final hearing, punong-puno ang courtroom. Hindi lang residente ang naroon. May ilang media, ilang law students, mga dating kliyente na nais malaman ang totoo, at mga empleyado ng law firm na hindi makapaniwalang ang kaso nagsimula sa isang janitor na nakialam ay hahando sa pagbubunyag ng matagal ng sindikato. Nang pumasok si Judge Jacinto Malvar, tumayo ang lahat. Tahimik ang buong silid, ngunit ramdam ang kabog ng bawat dibdib. Isa-isang inilatag ang ebidensya. Ang original survey map na matagal itinago ay lumitaw mula sa storage ng isang dating surveyor na nakatanggap ng subpina. Malinaw nitong ipinakita na hindi dapat sa kampanya ng sinasabing biniling lupa ng Escalante Development ang malaking bahagi ng barangay Mapagkalingan. Ang notarial index naman ay nagpakita ng sunod-sunod na peking entries mula 2009 hanggang 2012 kasama ang dokumentong ginamit noon para agawin ang lupa ng ina ni Dario na si Ligaya Salcedo. Nang nakita ni Dario ang pangalan ng kanyang ina sa opisyal na ebidensya, hindi niya napigilan ang panginginig ng kamay. Ilang taon niyang pinasa ng bigat ng pangyayaring iyon. Ilang taon niyang tinanong kung may halaga pa ba ang katotohanan kapag mahirap ka. Ngayon, sa harap ng korte, unti-unti nang lumalabas ang sagot. Lumapit si Serapina kay Dario habang may reses. "Dario," mahina niyang sabi, "alam kong hindi nito maibabalik ang nawala sa inyo." Tiningnan ni Dario ang dokumento, pagkatapos ay sa kanya. "Hindi na maibabalik si nanay. Hindi na maibabalik ang bahay namin, pero kung mapipigilan nitong maulit sa iba, sapat na iyon para magsimula ulit." Walang naisagot si Serapina. Sa halip, tumandag siya. At sa katahimikang iyon, naroon ang respeto na hindi niya naibigay noon.
Nang tumistigo si Lazaro, naninginig siya sa witness stand. Ngulit nang tanungin siya kung may kinalaman si Quintin Morante sa pagtatago ng original survey folder at sa pag-aayos ng peking dokumento, huminga siya ng malalim at tumingin sa hukom. Opo, Your Honor, sabi niya. Siya ang kumausap sa akin. Siya rin ang nagsabing kapag nagsalita ako, hindi lang ako mawawala, pati pamilya ko. Sumabog sa bulong-bulong ang courtroom. Si Quintin na nakaupo sa likod ng defense table kasama ang sarili niyang abogado namutla at yumuko. Si Ramonito naman ay galit na galit, ngunit hindi na siya makapagsalita. Lahat ng kayabangan niya ay tila natunaw habang isa-isang lumalabas ang ebidensyang matagal niyang pinagtagpi-tagpi gamit ang pera at pananakot. Tumistigo din si Serapina. Hindi niya pinalinis ang sarili. Hindi niya itinanggi naging abogado siya ni Ramonito. Sa halip, malinaw niyang sinabi sa korte kung paano niya natuklasan ang file movement log, kung paano itinago ni Quintin ang original records at kung bakit niya piniling umatras at ilabas ang katotohanan kahit masira ang reputasyon ng kanyang firm. Why did you submit the records against your own former client? Tanong ng isang abogado. Tumingin si Serafina kay Judge Malvar. Because a lawyer's duty is not to protect a lie. It is to serve justice, even when the truth embarrasses us. Napatingin si Dario sa kanya. Doon niya nakita ang tunay na pagbabago. Hindi iyon biglaan, hindi iyon perpekto, at hindi iyon pambayad sa lahat ng nagawa niyang pangmamaliit. Pero totoo iyon. At sa isang mundong puno ng taong nagpapanggap, malaking bagay na ang isang taong marunong umamin at manindigan. Sa huling bahagi ng pagdinig, pinayagan si Dario na magsalita bilang isa sa mga nagtipon ng dokumento at bilang taong direktang naapektuhan ng parehong pamamaraan ng pamimeke. Hindi siya nagpakilalang abogado. Hindi siya nagyabang. Tumayo lang siya, hawak ang lumang kopya ng deed of sale ng kanyang ina. Your Honor, sabi niya, noong bata ako, nakita ko kung paano ginamit ang papel para gawing sinungaling ang isang mahirap na babae. Ang nanay ko po ay namatay na dala ang sakit na hindi siya pinaniwalaan. Ngayon, nakita ko pong muntik nang mangyari ang parehong bagay sa barangay Mapagkalinga. Hindi perpekto ang mga taong narito. Mahihirap sila, oo. Kulang sila sa legal knowledge, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na silang karapatan. Ang hinihiling lang po namin ay kilalanin ng korte na ang tahanan ng mahirap ay hindi pwedeng burahin ng peking pirma. Tahimik ang courtroom, kahit si Judge Malvar ay ilang sandaling hindi agad nagsalita. Pagkatapos ng mahabang proseso, dumating ang araw ng hatol. Sa labas ng korte, maagang nagtipon ang mga residente. Hindi sila nagdala ng placard, hindi sila nagsigawan. Nagdasal lang sila ng tahimik. Si Maestra Paloma ay ahawak ng kamay ni Nilo. Si Teban ay kasama ang asawa at mga anak. Si Manang Otilia ay naroon din, nakaupo sa bench habang pinupunasan ang luha bago pa man magsimula. Si Tatang Solano, kahit mahina na ang tuhod, ay nagpumilit dumalo. Inalalayan siya ni Bricks papasok ng courtroom. Tay, baka mapagod kayo? Sabi ni Dario. Ngumiti ang matanda. Anak, noong nawala ang bahay ninyo, wala akong nagawa kundi yakapin ka. Ngayon, gusto kong makita kang tumayo. Nang basahin ni Judge Malvar ang desisyon, tila huminto ang hininga ng lahat. Kinansilan ng korte ang peking titulo at ipinahayag na hindi maaaring ituloy ang demolisyon sa barangay Mapagkalinga batay sa dokumentong napatunayang may seryosong pandaraya. Inutusan din ang mas malawak na investigasyon at pagsampa ng kasong kriminal laban kina Ramonito Escalante, Quintin Morante at iba pang kasabwat sa falsification, obstruction at paggamit ng peking dokumento upang mangagaw ng lupa. Nang marinig iyon, napaiyak si Maestra Paloma. Napaluhod si Teban, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa bigat ng ginhawang matagal niyang ipinagdarasal. Si Nilo ay napayakap kay Dario. Kuya Dario, makakapag-aral pa ako. Doon bumigay ang luha ni Dario. Hindi siya humagulgol,
Pero tahimik na tumulo ang luha niya habang yakap ang batang minsan niyang nakita bilang salamin ng sarili niya. Sa isip niya, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Balang araw, ikaw ang magsasalita para sa mga taong hindi marunong lumaban. Matapos ang kaso, marami ang nagbago. Si Ramonito ay hindi na makapaglakad sa courthouse ng taas noo. Si Quintin ay tuluyang inalis sa firm at hinarap ang sarili niyang mga kaso. Si Lazaro, bilang protected witness, nagsimulang bumawi sa pamamagitan ng pagtutulong sa iba pang kasong may katulad na peking notarial entries. Si Serafina naman ay gumawa ng desisyong na ikinagulat ng buong legal community. Pinalitan niya ang sistema sa Velarde and Verona law. Tinanggalin niya ang mga taong sangkot sa katiwalian, bunuksan ng independent audit sa lahat ng land dispute cases na hanawak ng firm, at higit sa lahat, naglaan siya ng pondo para sa isang legal aid desk. Pero nang ialok iyon kay Dario ang scholarship para bumalik sa law school, hindi agad itong pumayag. Nasa rooftop sila ng Velarde Legal Tower nang pag-usapan nila iyon. Malayo ang tanaw sa lungsod. Sa baba, abala ang mga tao. Parang walang ideya na may mga buhay na nababago sa mga desisyong ginagawa sa matataas na gusali. Dario, I want to help you finish law school. Tumingin siya sa kanya. Kung awa ito, ayoko. Hindi awa. Kung pambayad sa guilt, ayoko rin. Napabuntong hinga si Serafina. Respekta lang ito at maniniwala. Matagal kang pinagkaitan ng pagkakataon. Hindi ko sinasabing ako ang sagot sa lahat, pero kaya kong buksan ang pintong dati ay isinara sa'yo. Matagal na natahimik si Dario. May kondisyon ako, sabi niya. Ano yun? Hindi lang ako ang tutulungan. Magtatayo tayo ng libreng legal aid desk para sa janitor, kasambahay, tindera, driver, magsasaka at lahat ng taong natatakot sa papel dahil hindi nila naiintindihan ang nakasulat. Dahan-dahang ngumiti si Serafina. Deal. Doon nagsimula ang Salcedo Velarde Legal Aid Desk. Hindi iyon marangyang opisina. Sa unang taon, maliit lang itong silid sa ground floor ng building. May lumang mesa, ilang upuan, at signboard na simpleng nakasulat. Libreng gabay legal para sa walang kakayahang magbayad. Sa araw, nagtatrabaho si Dario sa legal aid desk bilang coordinator. Sa gabi, nag-aaral siya ng batas. Hindi naging madali. May mga gabing inaantok siya habang nagbabasa. May mga araw na kailangan niyang hatiin ang oras sa trabaho, pag-aalaga kay Tatang Solano, at pag-aaral. Ngunit sa bawat pagod, naaalala niya ang mga mukha ng taong natulungan nila. Si Nilo ay nagpatuloy sa pag-aaral at kalaunan ay naging engineering scholar. Si Tiban naman ay nakapagpagawa ng maliit na tindahan para sa asawa niya sa harap ng kanilang bahay. Si Maestra Paloma ay nagtayo ng maliit na reading center sa barangay, kung saan tinuturuan niya ang mga bata kung paano magbasa ng simpleng dokumento upang hindi sila madaling maloko paglaki. Si Manang Otilia ay naging volunteer receptionist ng legal aid desk tuwing Sabado. Si Mirel naman ay nagpatuloy sa pag-aaral at nangakong susunod sa yapak ni Serafina, ngunit may mas malambot na puso at mas malinaw na konsensya. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng isang malaking auditorium, nakatayo si Dario Salcedo sa hanay ng mga bagong abogado. Suot niya ang barong na pinatahi ni Tatang Solano mula sa perang inipon nito ng matagal. Nasa unahan ng matanda. Nakaupo sa wheelchair, katabi sina Bricks, Manang Otilia, Maestra Paloma, Tiban, Nilo, Mirel at mga taga-mapagkalinga. Naroon din si Serafina, tahimik na nakatingin sa kanya, hindi bilang babaeng minsan naghamon siya sa korte, kundi bilang taong saksi sa haba ng kanyang pinagdaanan. Nang tinawag ang kanyang pangalan, Attorney Dario Salcedo, tumayo ang mga taga-mapagkalinga at pumalakpak. Si Tatang Solano ay umiiyak habang nanginginig na itinataas ang kamay. Pagkatapos ng oath-taking, lumapit si Serafina kay Dario. Attorney Dario Salcedo, sabi niya, may ngiting hindi na malamig gaya noon. Proud ako sa'yo. Ngumiti si Dario. Hindi ako nanalo noon para pakasalan mo ako. Bahagyang natawa si Serafina, may hiya at lambing sa mukha. Alam ko. Nanalo ako para patunayan na may boses ang inaapi.
At ngayon, sagot niya, mas marami pa tayong tutulungan na marinig. Hindi minadali ang pagmamahal sa pagitan nila. Dumaan muna ito sa respeto, pagsisisi, pagtutulungan at mahabang panahon ng pagkikilala sa isa't isa. Hindi naging perpekto si Serapina, ngunit natuto siyang makinig. Hindi rin naging madaling magtiwala si Dario, ngunit natuto siyang tanggapin na may mga taong kayang magbago kapag tunay nilang hinarap ang sariling pagkakamali. Makalipas ang 1 taon, ikinasal sila sa maliit na simbahan sa tabi ng barangay Mapagkalinga. Walang engranding palasyo, walang mamahaling reception sa hotel, walang palabas na yabang. Ang naroon ay mga taong naging bahagi ng laban, si Maestra Paloma na nagdala ng bulaklak mula sa sariing halamanan, si Teban na naghatid ng mga bisita gamit ang pinalamutayan niyang jeep, si Nilo na gumawa ng simpleng stage lights, si Mirel na naging maid of honor, si Brix na tumayong best man, si Manang Otilia na hindi tumigil sa pag-iyak, at si Tatang Solano na hawak ang larawan ni Ligaya Salcedo habang nakangiti. Bago matapos ang seremonya, tumingin si Dario sa langit-langit ng maliit na simbahan at pumikit sandali. Sa puso niya, kinausap niya ang kanyang ina. Ma, hindi ko na ibalik ang dati, pero natupad ang pangako. Hindi na tayo nananahimik. Sa labas ng simbahan, naghihintay ang mga residente, hindi bilang mga taong iniligtas lang, kundi bilang komunidad na natutong tumayo para sa sarili. Sa gilid ng barangay, nakatayo ang legal aid desk na ngayon ay mas malaki na, mas maraming mesa, mas maraming volunteer, at mas maraming kasong tinutulungan. At doon, nagtapos ang kwento ni Dario Salcedo. Hindi bilang janitor na minsan minamaliit, hindi lang bilang lalaking gumulat sa judge sa galing niyang magdepensa, kundi bilang taong piniling gawing tulay ang sariling sugat upang ang iba ay hindi na malunod sa parehong sakit. Sa huli, hindi kasal ang tunay na premyo ng kanyang pagkapanalo. Ang tunay na premyo, ang hustisyang dumating, ang pangarap na nabawi, ang mga tahanang nailigtas, at ang katotohanang kahit gaano kababa ang tingin ng mundo sa'yo, hindi ito kayang sukatin ang lalim ng tapang mo kapag lumaban ka para sa tama.